Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano ang idinudulot ng binyag sa atin? Ano ang ibinibigay ng binyag sa atin? O siguro, bakit tayo binibinyagan? Bakit tayo bininyagan? Dahil sa paniniwala natin sa ating pananampalatayang Kristiyano na habang hindi tayo binibinyagan o sa pagkasilang natin sa mundong ito, mayroon tayong bahid ng orihinal na kasalanan na ating sinunod mula sa ating unang mga magulang na sina Adan at si Eva. At ang binyag ang naglilinis sa atin mula sa orihinal na kasalanang ito. Kaya nga, sa ating pananampalatayang Kristiyano, binibinyagan tayo upang maging malinis mula sa partikular na kasalanang ito. Walang ibang makatatanggal sa partikular na kasalanang ito maliban sa sakramento ng binyag. Pero kahit tayo ay binyagan at nahugasan mula sa orihinal na kasalanan, hindi tinatanggal ng binyag ang epekto ng orihinal na kasalanan o tinatawag nating concupiscence. Ano ang epekto ng orihinal na kasalanan sa atin? Ito ay ang ating pagkahilig sa kasalanan. Kaya nga, maraming mga tao ang nagsasabi na, ano bang nangyayari sa akin? Pagkatapos kong mangumpisal, pinagsisihan ko naman yung kasalanan ko, gagawin ko ulit yung kasalanan na iyon. Bakit kaya na hindi ko maiwasan ang partikular na kasalanang ito? Meron tayong mga sinasabing ganon. We always try our best na maging tapat sa Diyos, pero nahuhulog tayo sa pagkakasala. Yun po ang epekto ng orihinal na kasalanan. Dahil ang isang masama sa paningin ng tao, ito ay kaaya-aya at mabuti. Kaya nga, ginagawa pa rin natin ito. Yun nga lang, ang paalala sa atin ng Diyos at sa loob ng Kwaresmang ito, magkasala man tayo ng ilang beses, ang ninanais lamang ng Diyos na matuto tayong magbalik loob sa Kanya. Mahuhulog ka sa ilang beses na pagkakasala at habang nabubuhay tayo sa mundong ito, magkakasala at magkakasala tayo. Pero para sa Diyos, ang mahalaga, oo, nagkakasala ka. Pero marunong kang magsisi ng iyong kasalanan. Nagbabalik loob ka sa Diyos. Sa Ebanghelyong binasa ngayon, narinig natin ang kwento mula sa Ebanghelyo ni San Marcos. Kakaiba sa kwento ng panunukso kay Jesus sa Ebanghelyo ni San Lucas at ni San Mateo. Sa Ebanghelyo ni San Marcos, napakaikli ng kanyang kwento tungkol sa pagtukso kay Jesus. At nangyari ito pagkatapos binyagan si Jesus ni Juan. Pagkatapos binyagan si Jesus ni Juan, sinasabi sa Ebanghelyo, ang continuation nito ay, ang Ebanghelyo ngayon, dinala siya ng Espiritu sa ilang at doon ay tinukso siya ng demonyo. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ba na si Jesus, dahil siya ay tinukso ng demonyo, siya ba ay nagkasala? Nagkasala ba si Jesus? Dahil siya ay tinukso ng demonyo? Hindi. Bakit hindi? Bakit hindi siya nagkasala? Dahil siya ay Diyos? Hindi. Although si Jesus, meron siyang dalawang natura, tao at Diyos. Sa bawat tukso, hindi tayo nagkakasala. You are at the point that you are trying to make a choice. Gagawin ko ba ito o hindi? The moment you give in to temptation, that's the time that you fall into sin. Kapag nag-give in ka na sa tukso, doon ka nagkakasala. But the moment that you are being tempted, you don't fall into sin. Kaya ang ating Panginoong Jesus, hindi siya nagkasala. Tinukso siya ng demonyo, pero hindi siya nagkasala. At hindi siya magkakasala dahil siya ay Diyos.
Ano ang ibig sabihin ng ebanghelyo nito para sa atin? Ang Diyos hindi nagkakasala pero tinukso siya ng demonyo, isang pagpapakita sa atin na sa bawat paglaban natin sa tukso at sa kasalanan, kasama natin si Jesus. Hindi tayo pinababayaan ni Jesus. At yun po sana lagi ang panghawakan natin, lalong-lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Magbabalik loob tayo sa Diyos at pagkatapos natin magbalik loob sa Diyos, mahuhulog muli sa pagkakasala. Pero huwag matakot, kasama natin si Jesus. Ano naman ang tanong siguro sa ating isip ngayon ay, papaano naman yun, Father, na papaano naman ako magkakaroon ng lakas tulad ni Jesus na labanan ang kasalanan at tukso sa aking buhay? Gayong tao lang ako. We always use it na sapagkat tao lamang, mahina ako. We always use that, and it's a worn-out cliche na nga na ginagamit natin. Kaya nga simula nung Ash Wednesday, iniutos ng ating simbahan o in-encourage ng ating simbahan na sa panahon ng Kwaresma, gagawin natin ang pag-aayuno, pagkakawang gawa, at pananalangin. 3 haligi ng ating mga gawain ngayong panahon ng Kwaresma. Sa ating pag-aayuno, nagbabawas tayo ng pagkain, hindi tayo kumakain ng karne, with the principle na tayo ang magkokontrol sa ating appetite. Hindi tayo ang kinokontrol ng ating appetite. Uulitin ko, ang epekto o ang ginagawa sa atin ng fasting and abstinence, kapag ginagawa natin ito, tayo ang may control dapat sa ating mga pangangailangan sa ating katawan. Hindi ang ating katawan ang nagdidikta sa atin, sa ating pangangailangan. Kaya nga, gustuhin man nating kumain, gusto kong kumain ngayon dahil nagugutom ako, pero dahil Kwaresma, tuturuan ko ang aking sarili. Nakakain lamang ako ng sapat. Kung kumakain ako ng 5 beses sa isang araw, ngayong panahon ng Kwaresma, tuturuan ko ang aking sarili na kumain lamang ng 2 beses sa isang araw. Sa araw ng Biyernes, gusto kong kumain ng karne, ng steak, pero tuturuan ko ang aking sarili na hindi. Kukontrolin ko ang aking sarili. Yun po ang dinudulot sa atin ng pag-aayuno. Sa ating paggawa ng mga kawang gawa sa ating kapwa-tao, tinuturuan natin ang ating sarili na huwag maging sakim at maging makasarili. Sa ating pagtulong sa ating kapwa, ay pinapaalala sa atin na hindi lamang ang mahalaga kung ano ang mayroon ako at kung ano ang nakukuha ko. Ang mahalaga din ang aking kapwa-tao. Ang biyaya ng Diyos na tinatanggap ko, hindi lamang para sa akin, kundi para sa aking kapwa-tao. At sa ating pagdadasal, tinuturuan natin ang ating sarili na ayusin ang ating ugnayan sa Diyos. Ayusin ang ating ugnayan sa Diyos. Sa panahon ng Kwaresma, ito po ang ipinapaalala sa atin, lalo-lalo na ating ebanghelyo ngayon. Yung mga hamon sa ating buhay. Ano yung mga kadalasang tukso na nangyayari sa atin? Sa ating buhay ngayon bilang Kristiyano at bilang tao. At papaano natin ito nilalabanan at kinokontrol? Ano yung mga partikular na kasalanan sa ating buhay na nahihirapan tayong ikumpisal at pagsisihan? Mga partikular na mga kasalanan siguro na baka sa matagal na panahon ay nakakalimutan na nating ikumpisal at alalahanin. Ang ating madaling dahilan tuwing tayo ay nangungumpisal ay sinasabi natin, isama nyo na po, Father, ng pagpapatawad ang ibang mga kasalanan ko na nakalimutan ko na. Sa absolusyon po kasi,
Kapag binibigyan tayo ng absolusyon, hindi po pwedeng pipiliin lang ang pagpapatawad. Ang absolution kasi is absolute. Ibig sabihin, kasalanan mo mang sinabi o hindi, binibigyan ng pagpapatawad ng Diyos. Yun nga lang, may mga pagkakataon na ayaw nating i-mention sa pare. Father, nakalimutan ko na po. Patawarin nyo na lang ako. Ano yung mga partikular na kasalanan na ito? Dito po sa ating parokya, simula nung Ash Wednesday, araw-araw po ang ating pagpapakumpisal. 30 minutes before po ng misa natin sa hapon at 6 p.m. 5:30, ang kumpisal hanggang 6 p.m. Pero alam niyo po, simula nung Ash Wednesday, wala pa pong lumalapit sa pagkumpisal. Minsan ang pari natin sa ating confessional box, 45 minutes bago ang misa, nakaupo na po doon. Pero wala pong lumalapit para mangumpisal. Siguro ang iniisip natin, doon na lang ako sa kumpisalang bayan, bago mag-Holy Week. Sabi po ni Father Herbert, wala po tayong kumpisalang bayan ngayon. Kaya nga po, every day ang ating kumpisal, simula nung Ash Wednesday. Or baka siguro sa Peña Francia, wala po may mga makasalanan dito. O baka siguro, hindi na natin alam kung ano ang kasalanan at kung ano ang hindi. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating misa, hilingin natin ang biyaya. Alam niyo po, isang biyaya po na maalala ang ating mga kasalanan. Kaya nga, every time na may nangungumpisal sa akin, lagi kong sinasabi, magpasalamat sa Diyos. Magpasalamat sa Diyos dahil tinulungan ka niya na maalala ang iyong mga kasalanan. It is a grace. Kapag hindi mo naalala ang iyong mga kasalanan, it's either hindi ka naging handa, hindi mo pinilit na alalahanin, o hindi ka binigyan ng biyaya ng Diyos. Yun nga lang, ang biyayang ito na ibinibigay sa atin, na nanatiling regalo at biyaya, kung hindi mo ito tatanggapin, kailangang tanggapin natin ito para maging biyaya ito sa atin. Kaya sa loob ng misang ito, yun po ang hinihiling natin. Bigyan tayo ng biyaya ng Diyos na maalala ang ating mga kahinaan sa buhay at magkaroon ng lakas sa ating sarili na pagsisihan ito sa sakramento ng pagkumpisal.